Nabingi ako bigla dahil sa ingay ng mga bik habang hindi magkaintindihan ng lagyan sila ng pagkain nila na feeds. Si Angelo ang unang naglagay sa unang pitik at si Marcus naman ang nagbodbod sa padalawang pitik. Hanggang sa malagyan nila ang panghuling pitik. All in all 10 pitik ang naroon ngayon sa likod ng aming bahay. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may babuyan na sa likod ng aming bahay. Wala akong ideya kung paano napapayag ni Marcus si tatay na maghayupan ng ganun karami. Okay lang sana kung 5 baboy lang, hindi. 100 bik ba naman ang nag-iingay ngayon kaya sino ang hindi mabibingi niyan? Mabuti na lang talaga dahil nasa bakasyon ngayon si Angelo kaya may katulong si tatay sa pag-aalaga ng mga bik. Maliit pa ang mga yun kaya medyo maalwan pang pakainin at linisin pero paano na lang kapag naging fattener na ang mga baboy? Mas lalong mahirap ang magpakain at maglinis kapag nagsilakihan na sila. But since Marcus is aware of that, maaga pa siya sa 4:00. Despite the chaos of squealing pigs, the slaughterhouse has a surprisingly large area. May kanya-kanyang motor din ang bawat pitik ng ganun ay hindi na mahirapan ang maglilinis kung magsabay-sabay na linisin ang mga baboy. May tig-3 drum rin ang bawat pitik at may malaking tangke ng tubig naman ang nasa tabi and slaughter. Kahit ang daluyan ng mga dumi ng baboy ay areglado rin. Hindi biro ang magtayo ng babuyan. Kailangan may malawak na lupain at kailangan rin hindi nalalanghap ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy dulot ng dumi ng mga baboy kaya may sariling kanal at tubo ang bawat pitik. May sariling dump din na yari sa semento at ginawang tangki para doon lahat tumustos ang dumi ng mga baboy. DENR required those things especially sa mga nagbibusiness ng piggery. They set standards and guidelines to minimize the environmental impact of piggeries, such as water pollution and air quality issues. They encourage piggery owners to invest in proper waste management facilities to prevent pollution and maintain a healthy environment. It also has ordinances regulating piggeries, which include requirements for ECCs, sanitary permits, and business permits. Alam kong aware doon si Marcus sa ganong batas kaya hindi na ako magtataka kung bakit halos lahat ay nasunod niya ang requirements. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit urada-urada naman niyang naisipan na magpaalaga ng sandamakmak na mga baboy. Bumalik ako sa harapan kung saan naroon ngayon nakapwesto ang kubo na dating nasa likod ng bahay. Nakita kong kakalabas lang ng bahay ni Angelo. Nakaligo na rin siya at sumunod rin kaagad si Marcus nakaligo na rin ito at ang fresh niya ulit tignan. Mabilis kong naipilang sa harapan ng bakuran namin ang aking paningin para hindi ako mahuli ni Marcus na nakatitig na pala sa kanya. Binanas ako bigla kaya pinaypay ko ang 2 kamay ko na parang ilisyon. Why don't you turn on the electric fan? Masungit niyang bungad sa akin habang ang tungo ay sa pwesto ng electric fan. He turned it on. Nakatutok sa akin at nagsiliparan ang aking mga buhok dahil sa hangin na bumuga sa akin. Patayin mo na yan, maangin naman dahilan ko sa mataray na boses. Siyempre hindi niya ako sinunod. Pinahihit niya pa ng isa dahilan para pumagaspas lalo ang hangin sa aking harapan. Balak mo bang mag-agriculture? Wala sa sariling tanong ko. I mean, he is a businessman. He is a CEO of a famous company of bolts and nuts and the highest paid entrepreneur in PH, so what's behind these matters for having a piggery? He chuckled as if gustong gawing katawa-tawa ang tanong ko sa kanya. Anong masama sa tanong ko? Wala ka na bang pera kaya mo naisipan na magpaalaga ng mga baboy? Curious kong dugtong. Walang masama sa tanong ko. Gusto kong malaman kung may pinagdadaanan ba siya pagdating sa pera. Alam ko naman na malaki ang kinikita sa pagbababoy pero barya lang yun sa kanya. Sumeryoso ang itsura niya kaya parang mas umangat ang naiisip kong tanong kanina. I have my own funds in my account. Hindi ko na nga mabilang kung ilang milyon na yun, mayabang niyang sagot. Well, he is right. He is a tycoon when he steps on the business world even at a younger age. He is a low-key billionaire who knows everyone who doesn't know about him. Tunog mayabang but that's the truth kaya umangat na lamang ang dulo ng aking bibig. It's for the future of my children, so no matter what you see now, just support me, komportable niyang dugtong. My eyes widened in seconds. I remained silent. Iniisip ko kung may iba ba siyang anak.
For his children. Medyo masakit sa part na yon. Mapait akong ngumiti bago tumango. Let's go, yakag niya. Umangat ang paningin ko sa kanya. Nakatayo na siya ngayon sa harapan ko at tila inip ako na hinihintay sa pagtayo. Saan tayo pupunta? Wala akong alam na may lakad kami ngayon. Tsambahan pa nga ang pagsama ko dito at staka wala talaga akong plano na gwermala dito since wala na rin naman akong masyadong kilala dito sa baryo namin. Tumayo ka na lang dyan at sumunod sa akin. Tamad niyang utos bago lumabas ng kubo. Nauna na siyang lumabas ng gate. Ilang segundo ko siyang sinundan ng tingin hanggang sa tumigil siya sa labas at binalingan ako. Napatayo agad ako dahil sa oren niyang naiinip na. Wala sa bahay si Jelrus dahil isinama siya ni Angelo. Nagpunta sila ng basketball court para manood ng panghapong laro. Natutuwa si Jelrus kapag pinapasil siya ng tito niya. Walang problema sa akin kung ganun bagkus pabor pa. Sariwa ang hangin dito sa amin at walang polusyon na nalalanghap hindi tulad sa Maynila. Anong ginagawa natin dito? Curious kong tanong nang makarating kami sa isang bakanting lupain na ngayon may signboard na nakasulat under construction. Binasa ko kung sino ang contractors and engineers. Nakita ko ang pangalan ni Engineer Quinn Rush Salem. He is Marcus's closest friend. Na-meet ko na sila before and they were all nice brothers to him. Would a 3-story house be a good fit for this location? I mean, the view. Maganda ba ang tayo dito kung sakali? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. It's clear now that he is the one who owns this site. Nakita ko na to kahapon nang dumaan kami kaya nagtataka rin ako pero ang hindi ko alam ay kanya pala ito. He is planning to build a 3-story mansion. In the second time, may kung anong punyal na naman ang sumundot sa kalooban ko. Masakit, sobrang sakit. Hindi siya nakatingin sa akin kundi sa pagtatayuan ng bahay na ngayon ay sinisimulan ng I estimate. Hindi ako nakapagsalita. I'm not good at those things. Dapat kay Engineer Salem mo yan tinatanong dahil yun naman yata ang may hawak sa buong construction na ito, tugon ko. Nakatitig lang ako sa kabuoang lupain. Ano palagay niya sa akin, matanda sa una na magaling magtingin ng pwesto kung saan maganda at pangit magpatayo ng isang bahay. I just want to know your thoughts on this before they start the construction. But since you spoke philosophically to me, then I won't ask you any longer about this matter, aniya na parang nalugi sa negosyo. Ang sabi ko hindi ko pasusundan ng kotse ni Marcus pero tanging sa isip ko lang din pala yun. Ang ending, mukhang tanga akong nakamasid habang pinagmamasdan kung gaano siya ngernangiti habang kausap ang babaeng kasama ngayon. Nasa isang restaurant sila, mukhang may reservation na talaga dahil pagkapasok nila ay itinuro agad sila ng waitress sa table no pakay nila. I heard Colette breathed heavily. Hindi ko siya pinansin kahit utang ko sa kanya ngayon ang araw na ito. Ilang sandali kaming tumigil ni Colette sa parking lot ng sikat na restaurant habang nagkukumpasan kung sino ang mauuna na magsalita. I was consumed about my thoughts while staring intently to Marcus and to the woman he with now. Until Colette tapped my shoulder kaya napatingin na sa ako sa gawin niya. Hihintayin pa ba natin na makakita ka ng scene na hindi mo magugustuhan? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Palagi ba siyang ganito kapag hindi loaded ang schedule niya? Pag-iiba ko ng tanong. I'm curious though. Umangat ang isa niyang kilay. Ibinalik niya sa akin ang tanong sa reaksyon niya Gion. I mean ikaw ang dati niyang secretary simula nang umalis ako ng BNY. Nanambalik ang natural na reaksyon ni Colette matapos marinig ang sinabi ko. She is thinking now. Alam kong hindi siya magsisinungaling sa akin kaya simple lang akong tumitig sa kanya habang hinihintay ang sagot niya sa tanong ko. Honestly, malayong malayo si boss ngayon sa kung ano man siya noon. Simpleng pahapyaw niya. I remain clueless. Gusto kong ikwento niya agad ng isang bagsakan kaso ayaw ko naman siyang apurahin. Ako na nga yung nagtatanong tapos magiging apurado pa ako. When the time that you two was not okay, naging aburido siya lagi kapag pumapasok ng opisina. He is always ended up locking his office na kahit ako na sekretarya niya ay walang access para makapasok. Kailangan ko pang tumawag sa intercom para sabihin sa kanya na may kailangan akong papirmahan sa kanya. Dugtong niya, napaawang ang aking bibig. Kahit si Boss Rain walang nagawa.
Palagi lang sila nagdidebatehan kapag sinisermonin siya ni Boss Rain. Ilang beses ko silang nakikita na nag-aaway dahil sa palaging pagkakulong ni Boss Marcus sa opisina niya. He is down bad at you, Ange. I must say that he is. Halos isang taon siyang ganun not until you come back. Nakulayan ulit ang BNY lalo na ang penthouse niya simula nang dumating ka. I was stunned when I heard what Colette said. Hindi ko alam kung totoo iyon pero base sa ekspresyon ng itsura ni Colette, masasabi kong nagsasabi siya ng totoo. Bumalik sa loob ng restaurant ang paninitig ko at nakikita ko na masinsinan pa rin na nag-uusap si Marcus at ang kasama niyang babae. Ni minsan ay walang babae na pumunta sa office niya, Mars, ngayon lang kung kailan naroon ka na ulit. Ani Colette, bumalik sa kanya ang atensyon ko. Baka kakilala lang siya ni Boss. Malay natin, may bagong business si Boss at iyon ang makakatulong niya. Dugtong nuya na parang pinapagaan lang ang nararamdaman kong mabigat. Maya-maya pa ay lumabas na si Marcus at yung babae. At tama nga si Colette dahil mukhang dinaganin agad ng sandamakmak na hollow blocks ang dibdib ko nang makita ko kung paano bumeso kay Marcus ang babaeng kasama. Hindi ko na nagawang umiwas ng paningin para sana hindi na makaramdam ng sakit kaso sobrang bigat ng katawan ko na kahit ang ulo ko ay hindi ko magawang ibaling sa ibang direksyon. Stick, sabi ng mali nga talaga na naghihintay pa tayo dito, Problemadong sabi ni Colette bago in-start ang makina. He steps on the gas then drives the maneuver. Dahil sa nakita ko kanina, hindi na namalayan na nasa bahay na pala kami. Ganon kabilis ang pagmamaneho ni Colette. O baka sadyang okupado lang ng maraming bagay ang isipan ko kaya hindi ko namalayan ang mabilis na pagkarating namin sa bahay. Shin up, Mars. Makikita ng inaanak ko kung gaano kakalumbay ngayon, paalala ni Colette nang makababa kami ng kotse. Sinunod ko ang sinabi niya bago bumantong hininga. Salamat sa pagsama, huling pasalamat mo na yan. Napanganga ako, tanging nasambit ko. Ayaw ko na ulit maging driver mo. Ang lala mo maging pasahero, napaka-emosyonal, naiiling niyang sagot. Napangiti na lamang ako dahil alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Hindi pa kami nakapasok tuluyan ng gate nang makita ko nakakaparada lang ng kotse ni Marcus. Pareho kaming nagkatinginan ni Colette bago ibinalik ang atensyon kay Marcus na ngayon ay nasa harapan na namin. He looked so calm and smiling at me. Naningkit ang mga mata ko sa kanya habang iniisip ang nakita ko kanina. Mauna na ako sa loob, miss ko na inaanak ko. Alibay ni Colette, hindi ko na siya nagawang pigilan dahil alam ko na naman na ayaw niyang makihalubilo kapag nasa harapan ang boss niya. Ang aga mo yata dumalaw ngayon. He quickly looked down at his wristwatch, then back at me with his eyes. It is my usual time visiting my son, komportable niyang sagot. Sa totoo lang tama naman siya. Masyadong maligalig lang ako ngayon kaya pati oras ng pagdalaw niya kinu-question ko kahit tama naman. Kung yun ang alam mo, edi tama ka na, sabay alis ko sa harapan niya at pumasok na sa gate. Narinig ko siyang huminga ng mabigat na parang nahihirapan kausap ako. Pagkarating namin sa loob, nakita kong nilalaro ni Colette si Jelros. Pero nang maramdaman ng bata ang presenya ko ay napalingon siya sa gawi ko. I smiled widely when he quickly ran to my direction. Binuhat ko siya agad at hinalikan sa pisngi. Mama, bless, gigil niyang sabi na ikanalapad ng ngiti ko. Kaagad kong inilapat sa ulo niya ang kamay ko nang makita ko kung paano siya yumuko. God bless you, baby. Papa, bless, saad niya ulit nang makita ang ama na nasa likuran ko. Mas lalong lumapad ang ngisi ni Jelros nang mas lumapit ang ama. Halos mawalan pa ako ng hininga nang maamoy ko ang nakakaakit na amoy niya. Damaykit sa balikat ko ang katawan niya kaya parang nanigas ako bigla. Mabuti na lang at pinanindigan ko ang sarili na huwag maging marupok kaya nagawa ko pa rin na mabuhat ng maayos si Jelros. Bless you, young man, ani Marcus matapos ilapat rin ang kamay sa ulo ni Jelros. Para hindi tuluyang malason sa nakakaadik na amoy ng hininga ni Marcus, minabuti kong umalis na sa kinatatayuan ko. Mabilis kong dinala si Jelros sa sala kung saan naroon si Colette. Pasimple siyang nakangisi sa akin. Pinaningkitan ko siya para matigil na ang bumabadiyang kalokohan na naiisip. Akyat lang ako saglit, paalam ko kay Colette nang may baba sa tabi niya si Jelros.
Tamang kakapasok lang din ni Marcus sa sala pero nilampasan ko lang siya kahit tumigil siya nang magkasalubong kami. I don't want to see him so close to me while I remember how the woman kissed him on his cheek earlier. Nayayamot ako, naiinis rin at bastal. As usual nagbabad ulit ako sa pagliligo. Kung pwede nga lang ay hindi na ako bumaba para hindi ko na makita si Marcus hanggang sa makaalis na siya kasi hindi pwede. I must prefer to get along with him para sa anak namin. Palagi kaming sabay kung kumain kapag nandito sa bahay si Marcus. Si Colette ay umalis na rin pagkatapos kumain ng hapunan. Naglaan ulit ng oras si Marcus para kay Jelrus kaso hindi sa paglalaro kundi sa pagpapatulog sa anak namin. Nasa kwarto na sila dahil siya mismo ang nagpumilit na doon na lang patulugin si Jelrus para diretso na. Hindi na ako gumiit ng gusto ko dahil tama naman siya. At saka hindi lang naman unang beses niyang ginawa yun. He used to do it when he is always like to do it. Ako naman ay tinulungan ko na lang si nanay na magligpit ng mga upuan na nasa terrace dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Malakas ang ampias ng ulan at halos bumabaha sa parte ng terrace kapag malakas ang ulan dahil mababa lang ang bubong nito. Mabuti na lang at nasa labas pa si Luke kaya napabilis ang pagpasok namin ng mga upuan. Simula nang bumalik kami dito sa bahay galing sa Batangas, nadatnan na namin dito si Luke at yung 3 pang security guard. Bukod pa ang bantay sa kabilang bahay na inuukupahan ngayon ni Luke. Sanay na naman ako sa kanya. Medyo pamilyar rin ako sa iba pang nandito kaya nawala na rin ang pagkailang ko sa kanila. Hindi pa rin tumitila ang ulan nang umakyat ako sa kwarto. Basang-basa ang damit ko kaya nakakrus ang mga kamay ko habang papasok ng kwarto ko. Nagdahan-dahan pa akong pumasok habang sinasara ng walang ingay ang pintuan dahil alam kong tulog na si Jelrus. Nakahiga rin sa kama si Marcus habang nakatagilid paarap sa bata. Hindi ko alam kung tulog na siya o ano. Wala akong balak na silipin siya dahil sa hitsura kong ito. Siguro mamaya na lang kapag nakapagbihis na ako. I was supposed to enter the bathroom when I heard him clear his throat. Nabasa ka ng ulan. Biglang tanong niya na ikinatigil ko. Obvious naman dahil sa liwanag ng ilaw sa loob ng banyo. Wala akong lusot. Stuck ano naman sa kanya. Ipinasok namin ang mga upuan na nasa terrace dahil nababasa na paliwanag ko kahit feeling ko hindi naman dapat. Nandun si Luke, mahina niyang saad para hindi magising ang bata. Ramdam kong nasa malapit lang siya base sa tinig niya. Nakatalikod ako sa kanya dahil wala naman talaga akong balak na harapin siya. Magbibihis lang ako, alam ko na nang maramdaman kong naglakad siya. Hindi ko alam kung saan siya papunta. Kung lalapit ba siya sa akin o lalabas na? Di ko alam. Natataranta ako kaya ko yun nagawa. You should take a bath so you wouldn't get sick, Angeline, suhestyo niya bago ko tuluyang isara ang pintuan. As if naman susurayden ko siya, akala mo naman totoong nag-aalala siya kung makapag-suggest. At saka, hindi naman ako totally na basang-basa. Kakaligo ko lang din at medyo basa pa nga ang buhok ko. Pero naligo pa rin ako. Walang mawawala kung aagapan ko ang lagnat lalo na at may kasama akong bata. Pagkalabas ko ng banyo, nawendang ako nang makita ulit si Marcus na nakahiga sa kama ko. Malalim na rin ang tulog ni Jelrus. Medyo malakas pa rin ang ulan pero hindi na gaano kalakas kumpara kanina. Hindi ka uuwi. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun habang tinitignan ang orasan. Wala rin akong ideya kung gising siya o kung narinig niya ba ang sinabi ko pero nang maramdaman ko siyang gumalaw doon na kumpirma kung gising siya. I don't like going outside while raining non-stop, so if you don't mind. Sige, sa kabilang kwarto na lang ako tutulog, agap ko saka mabilis na lumabas ng kwarto ko. Hindi ko na nagawang pakinggan ang nais niyang sabihin dahil kaagad kong isinarado ang pintuan. Naalala ko lang ang kwento sa akin ni Tita Erin simula nang tanggihan ko ang proposal ni Marcus habang nakikisimpat siya noon sa amin ang malakas na ulan. Lisipin ko na impokrita ako kapag hindi ako nakakaramdam ng selos o inggit sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo ni Marcus. Hindi ako bulag para hindi ka makita kung gaano ka close kay Marcus at hindi rin ako pusong bato para hindi maramdaman na masaya ka kapag kasama mo siya. I don't really know why I am here today meeting up with you and confessing about my random thoughts and feelings that eventually make me eager to confront you anyway, para akong hiningaw sa pagkumpiska kaya napahinga ako ng malalim.
The only reaction I saw in her face was making me feel more mad at her. Hindi ko alam kung nakikitaan niya ba ng katatawanan ang mga sinabi ko sa kanya rason para magpigil siya ng tawa. I can see that she is hiding a smile from me. Nangunot ang noo ko matapos siyang pagmasdan. Maganda nga kaso mukhang may sapak. Muli akong tumitig sa maganda niyang itsura. Her lips parted when I furrowed my eyebrow. Nagmumukhang kontrabida na ako sa isang teleserye na ako naman dapat ang bida. Hindi naman ako ganito noon pero dahil gawa ng selos kaya humantong na ako dito. Pinagsisisihan ko na talaga kung bakit ako nandito ngayon dahil hindi ko naman talaga alam kung paano siya ay approach ng maayos pero selos na selos ako kaya pinanindigan ko na. Mrs. Silverstone mahinhin niyang tawag sa apelyido kong daladala. Proud akong napangiti sa hindi malamang dahilan. Noon, ayaw na ayaw kong matawag sa ganong apelyido pero ngayon, kahit sino at kahit ulit-ulitin pa nila, mas lalo kong nagugustahan iyon. First of all hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob mo para komprontahin ako na tanging ikaw lang mag-isa. I expected that Marco would be here too but I failed, segunda niya. Nanatili akong nakatitig sa kanya. She is comfortable wiping the bottom of her lips as if may bakas ng tubig doon nang uninom siya kani-kanina lang. Ni hindi man lang nga yata apat sa labi niya ang tubig nang uminom siya. Napabuntong hininga ako dahil sa angkin niyang kahinhinan. I would do nothing but close this discussion with you, Mrs. Silverstone. I don't have the guts to share with you who I am and what relationship I had with Marco, saad niya sa kamahinhin na tumayo. My lips parted, but no words came out, so I closed them immediately as soon as the flies entered inside. Kahit wala naman talagang langaw sa loob ng restaurant kung nasaan kami ni Natalie. Siguro mas better kung si Marco mismo ang magsabi sa'yo ng totoo kung sino at ano ako sa buhay niya. Sinukbit na niya ang kanyang mamahaling bag. I'm not a threat by the way, nakangiting dugtong niya bago tuluyan ang lumabas ng restaurant. Nakasalubong niya ang waiter at nakita kong nagbigay siya ng bayad doon at hindi na inabala pang kunin ang sukli. Sa lagay ko ngayon, ako ang mas matindi na napahiya. I don't know where my eagerness came from to end up like this. Una sa lahat, hindi naman kami ni Marcus para umasta ako na parang loyal na asawa. Pangalawa, inalang ako ng anak namin. Pangatlo, makapal ang mukha ko para baliwalain ang pag-propose sa akin ni Marcus noon kaya sino ako para komprontahin ang isang tao na malapit sa lalaking sinaktan ko noon. Ang kapal ng mukha ko diba? Inampat ko agad ang luha na nagbabadyang gumilid sa mga mata ko dahil sa ginawa ko kay Natalie. Nakakahiya ang ginawa ko at nagpadalos-dalos ako. Hindi ako ganon. Hinding-hindi ko magagawa yun pero nagawa ko na. Bumagsak sa kama ko ang katawan ko nang makarating ako sa bahay. It was lonely and silent. Nakakapanibago na walang malikot na bata ang sumasalibuboy ngayon sa buong bahay. I miss my son kahit ilang oras pa lang siyang nakaalis. Bakasyon ngayon kaya malimit siyang kunin ni Marcus. Nasa Batangas sila ngayon at katunayan hindi agad umalis si Marcus kanina nang hindi ako kasama. Nagdahilan ako na may importante akong gagawin at susunod na lang ako dun mamaya. Siyempre totoo naman ang rason ko. Pagkadating ng terminal ay sa tricycle agad dama po ang mga mata ko. Bibihira talaga ako mag-commute kapag umuuwi sa Lemery, Batangas simula nang tumira ako sa Maynila. Kanina tumawag si Angelo para alamin kung anong oras ako makakauwi para mas ando niya ako ng motor kaso nagpumilit ako na huwag na. Maaga pa naman ngayon kaya nang makarating sa labasan ang tricycle na sinasakyan ko, pinahinto ko na rin agad. Maglalakad na lang ako papasok sa amin, total malapit lang naman. Nasa tapat na ako ng lote kung saan pinapatayo ang 3-story mansion ni Marcus. Peke akong ngumiti nang makita na halos kalahati na agad ang naumpisahan. Palibasa, map-era kaya kahit kumuha ng mahigit 100 na tatchen ay ayos lamang. Ang loting ito ay pangarap kong pagtayuan ng simpleng bahay, ayon sa isinulat ko sa isarig notebook ko noong high school ako. Ang nakasaad doon ay kapag naging mayaman ako pagdating ng panahon, bibilhin ko ang lupaing ito at mula dito sa kinatatayuan ko ay magiging akin ang lupaing ito kapag naging successful na ako sa buhay. It was my dream house I always imagine every time I stop by here back then. Maganda ang view dito lalo na kapag lumulubog ang araw sa hapon.
Kapag umaga naman ay unang nasisikatin ng araw ang bandang silangan na bahagi ng direksyon kung saan nakatayo ngayon ang pinakamaindoor ng bahay. Which is good for my eyesight, Leo naman talaga ang magandang tayo ng bahay, ang nasisikatin ng pangumagang araw ang entrada ng bahay. Masyado akong mapaniwalain sa mga paniniwala ng mga nakakatanda. Hindi ka nga talaga yata para sa akin, pero di bale na. Makaka-experience naman yata na tumira dyan ang anak ko kaya quits na rin tayo kahit daw talaga ako, anang imik ko sa kawalan habang nakatingin sa ginagawang mansion ni Marcus. Akala mo na may tao talaga ang kausap ko para mapatawa pa ako ng pilit. You're here. Tila gulat na gulat si Marcus nang makita akong kakapasok lamang ng bakuran. Mabilis niyang sinulyapan ang paligid pero bigo siya na mahanap ang gustong hanapin. Simple akong ngumiti sa kanya bago siya lampasan. Bakit hindi mo ako tinawagan noong nasa biyahe ka na, di sana nasando kita sa terminal, sermon niya habang sumusunod sa likuran ko. Tamang papalubog na ang araw nang makarating ako sa amin. Hindi ko nakikita si Jelrus kaya binalingan si Marcus, I can see the devastation in his eyes pero binaliwala ko yon. He is full of mixed signals, anyway. Ayaw kong mahulog sa patibong niya. Ang anak ko, anang tanong ko sa kanya. Bumantong hininga siya saka hinilot ang magkabilang sentido. Tulog na siya, napagod yata sa biyahe at kakalaro kay dad kanina dahil dumaan kami saglit sa mansion bago umuwi dito, kwento niya. Tumango ako saka siya tinalikuran ulit. Kayang-kaya kita sunduin sa Maynila pero you didn't allow me nor to call me when you are already. Ligtas akong nakarating, Marco. Stalka, kakilala ko naman ang tricycle driver na sinakyan ko pa uwi dito. You don't need to worry. Rason ko kahit ang totoo. Hindi ko naman talaga kilala kung sino ang driver ng tricycle na sinakyan ko kanina. Gusto ko lang siyang inisin kahit alam kong medyo iritado na ang itsura niya. Mas lalong nangunot ang noo niya habang magkasalubong ang mga kilay nang hinarap niya ako sa kanya. Don't make me jealous, baby. Kayang-kaya kong sakalin ang leeg ng tricycle driver na sinakyan mo kahit walang galos kang dumating dito sa bahay mariin niyang sabi habang nagtatajes ang mga bagang. See, he is not only giving mixed signals, proud din niyang iwinawagayway ang pulang watawat. Napangiti ako sa likod ng nangingit-ngit na saloobin ni Marcus. Kahit dito man lang ay makabawi ako sa kanya dahil sa mga selos na nararamdaman ko lately. Kawawang tricycle driver. Sakal na sa imahinasyon ni Marcus.